Kapiling ho natin mga kabombo at matalakay din natin ang ibang mahalagang paksa dyan sa bahagi po ng Kamara de Representantes. At nasa linya ng ating komunikasyon ang House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Babatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines or nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me si Bombo Jaira Hangayo. Magandang umaga. Congressman Ridon. Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Representative Ridon, ano po ang narating na so far ng inyong investigasyon dyan sa issue ng flood control projects at mga usaping infrastruktura na inyo pong nasimulan na masiyasat na ho dyan sa inyong komite? Ay, syempre, kakasimula lang po nitong House briefing, no? Nitong nakaraang linggo. No? Pero sa mga susunod pong mga araw, talaga po nga magkakaroon na po ng mga dagdag pang impormasyon. Nag-commit po yung DPWH na as soon as makapag-submit po ng listahan ng infrastructure projects, flood control projects sa Pangulo po ng Pilipinas ay magbibigay po ng kopya sa komite ang DPWH kasi nakalatag daw po doon kung complete, incomplete, delayed, substandard o may mga ghost, no, suspected ghost projects. Ito pong ilan sa mga flood control projects po sa buong bansa sa loob po ng 3 taon. So, meron na ho ba kayong target schedule muli ng pagpapatuloy po nitong investigasyon? Bagamat sinasabi po ninyo, as soon as ma-submit yung mga kailangan dokumento, may promise naman yung Department of Public Works and Highways. Pero kayo ho ay meron bang nakaschedule na rin sa soonest possible time sa kalendaryo ho ng House of Representatives? Well, alam po niyo, I think by this week magkakaroon po ng follow-up briefing. No? Hindi pa ho hearing ulit. Kasi siyempre, mabilis ho yung takbo ng mga balita. No? So, I think by the middle of the week, meron pong panibagong house briefing. Yung pong DPWH. At siyempre, mag-focus na rin po tayo dun sa ilan sa mga particular po ng mga proyekto. Halimbawa, yung pong Kabagan, Isabela Bridge. No? Mapag-uusapan po yan. Pangalawa, yung pong inireklamo sa banda pong Mindoro, may mga na-insert po na ilang mga proyekto po roon. No? So, yan po, mapag-uusapan na po yan in detail dito po sa House briefing po na ito. Pero yung binabanggit po natin, halimbawa na magkakaroon na po ng tri-committee, inantay lang po natin kasi kailangan po ng House susunod patungkol dito. No? Kung saan magkasama-sama po yung Public Accounts Committee, Public Works Committee, tsaka Good Government Committee. Dito po sa talagang malaliman at malawakang pagsisiyasat sa mga flood control projects sa bansa. Okay, ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira. Meron ding ilang katanungan. Bombo Jaira, with your questions. Okay, Representative, matapos po ang inyong inisyal na investigasyon, may ilang kahilingan na tingnan din ang iba pang government projects sa mga lalawigan. Kagaya nga nitong Ungka flyover sa Iloilo at iba pa. Posible po ba itong maisama sa inyong pagsisiyasat? Pwede po maisama yan kasi siyempre all-encompassing po yung pagsisiyasat, no? Hindi lang flood control, kundi iba pa mga particular na mga infrastructure projects. So yung mga binanggit niyo sa Iloilo, pwede mo mapag-usapan pong muli ito. Kasi gusto natin malaman, meron bang mga similar contractors, no, na kasali diyan sa mga proyekto po na yan. Bakit sila nakakasali pa kung halimbawa nagkaroon na sila ng problema sa iba pang mga naging mga proyekto po nila. So may time frame po ba kayo sa investigasyong ito, Congressman? Katulad po ng binanggit ko, so meron pong follow-up briefing this week, no? Pero as soon as ma-refer na ho, halimbawa yung isang resolution po relating doon sa tri-committee, makapag full hearings na po kami, hopefully by next week. Okay, balik po sa akin, Congressman, sabi nga nila, dapat daw yung nangunguna sa investigasyon mismo. Siyempre, walang buwelta sa kanya tungkol sa usapin po na ito. Bagamat kayo'y abogado naman, hindi naman ho kayo nakita sa mga nakalipas ng pagkakataon na kumbaga may partisipasyon sa mga ganitong aktibidad. Pero sa inyo na humanggaling, kayo ho ba nagkaroon ng anumang kontrata sa public infra ng ating gobyerno? Naging contractor ho ba kayo, Congressman? Ako, ordinary mamamayan lang ho tayo, nag-abogado lang ho tayo. Nitong nakaraang no? So,
Hindi ho tayo kasama doon sa mga sinasabi yung listahan ng mga lawmakers, contractors, no? Pero siguro banggitin ko na rin, ano? Marami talaga nag-aako sa kasalukuyan sa ilan sa mga kasama ho natin sa Kongreso, no? Pero very important ho talaga na mapangalanan ho sino ho yung mga tinuturo ng mga kumukuha ng mga kickback, sino ho yung mga tinatawag na lawmaker contractors kasi ang totoo naman ho, meron ho talagang pagbabawal sa ilalim ng konstitusyon at sa anti-graft laws po natin para sa mga miyembro ng Kongreso, Senado man yan o House of Representatives na magkaroon ng interest sa anumang kontrata sa gobyerno. So, kung sino man ho ito, no, dapat mabigyan ho ng pangalan kasi unfair naman ho sa Kongreso na parang paulit-ulit na sinasabing merong mga magkakasabwat, no, ng mga miyembro ng Kamara pero wala naman ho pangalan hanggang sa araw po na ito. Congressman, willing ho ba kayo na imbitahan si Mayor Benji Magalong para magbigay ng linaw kung sakali sapagkat siya yung may mga pronouncement hinggil ho dun sa sinasabing mga dawit din sa iba't ibang issue kagaya ho niyan, Congressman? Oo naman, talaga hong bukas ho yung aming komite na imbitahan ho si Mayor Magalang. No? Very important ho kasi talaga na pagka ho pinisent po niya yung kanya pong sinasabi niyang anatomy of corruption, pagka ho nag-akusa ho siya na mayorya sa mga miyembro ng Kongreso tumatanggap po ng mga kickback, mapangalanan po niya in that committee under oath, no? Kung sino po yung mga binabanggit po niya na mga kongresistang sangkot sa korupsyon. Yan. With that, maraming salamat po at kami patuloy natututok dito ho sa mga investigasyon po na ito. And of course, may mga ginagawa din ho kami pakikipag-ugnayan doon sa mga local level upang sila man ay matanong din hinggil doon sa mga project at yung mga nirereklamo nila ilalapit din ho namin sa inyo pong komite. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sila ho yung nagkakandak ng investigasyon dyan sa issue ng flood control projects at iba pang mga infrastructure issues na nababahiran ng korupsyon sa mga nakalipas na pagkakataon.